Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan lang natin itong viral na issue ngayon sa social media kung saan sinasabi nito ni Maharlika na ang ating Pangulo ay gumagamit ng ipinagbabawal na Coca-Cola or pulburon. Dito may siniwalat siyang nakakatakot kung ito man ay totoo. Kasi alam naman natin, ito si Maharlika, sinasabi nila na yung credibilidad nito medyo questionable. Kasi ito dati itong loyalista na ngayon parang gusto niyang maging Duterte supporter daw. Pero kung titingnan nyo, binabanatan din naman niya rito si Pangulong Duterte dahil dun sa sinasabi daw niya na meron daw na video kung saan makikita raw si Pangulong Marcos na gumagamit na ipinagbabawal na Coca-Cola or pulburon. Alam niyo na ibig sabihin nun. So bago natin simulan yung topic na to, kung di ka pa nakasubscribe sa channel na to, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, pakilike na rin yung video. Wala naman pong bayad dyan. Konting lambing lang po. So tuloy po natin tong topic na to. Panoorin po natin tong video ni Maharlika. Ngayon, mga kababayan, ang text ko, ganun ang content, di ba, kay Amy, na may pasasabugin si Pebbles. Ang sagot ni Senator Amy Marcos, ito, direktang kausap daw niya si Senator Amy Marcos. So dito parang wala pa siyang idea kung ano yung kung ano yung sasabihin ni Senator Amy Marcos. Kasi dito, sinasabi niya kasi rito na meron siya isang kaibigan na vlogger din, si Pebbles, na parang hindi naman nagbabanta, parang may sinabi na meron siyang ilalabas na malaking pasabog. So, sumagot daw rito si Senator Amy Marcos. So, panoorin po ninyo or pakinggan po ninyo kung ano yung sinabi ni Senator Amy Marcos kay Maharlika na ikagigimbal po nating mga Pilipino kung ito man ay totoo. Tungkol sa ano yung pasasabugi ni Pebbles, yun bang inutusan siya ni Lisa sa pagbili ng pulburon? Na-shock ako ng bonggang-bongga. So, yun daw. Tinatanong daw ni Senator Amy Marcos kung inutusan daw ba si Lisa Marcos na bumili ng pulburon para kay Pangulong Marcos. Base yan dito kay Maharlika. Kaya nga sabi ko sa inyo, nakakatakot ito kung totoo man yung sinasabi nito ni Maharlika. Ang problema lang dito kasi, wala siyang maipakitang ebidensya, lahat hearsay lang. So, lahat nang gagaling sa kanya yung kwento, wala siyang ipinapakitang ebidensya. So, dito parang 50-50 kasi kung paniniwalaan mo man o hindi. Kasi tingnan nyo, hindi ito lumalabas sa mainstream media. Walang kumakagat doon sa issue na to. Sa issue ng pulburon. Ang pulburon na tinutukoy dito ni Maharlika, yung ipinagbabawal na Coca-Cola. Kung inyong matatandaan, nung nakaraang presidential election, dito yung nakaraang election, nung pa lang, ng campaign period pa lang, di ba nabanggit ni Pangulong Duterte na meron daw aspiring president na gumagamit daw di umano ng pinagbabawal na Coca-Cola. Sinabihan pa nga niyang weak leader to, tsaka spoiled brat. So alam naman natin kung sino yung tinutukoy din ni Pangulong Marcos, pero dito kinonfirm kasi ni Maharlika na yun nga daw na tinatanong daw ni Senator Amy Marcos kung sino daw ba yung nag-utos na bumili raw o parang ulit natin parang bumili daw ng pulburon si President Marcos. I did not mention anything pulburon o asin. Okay, yan yung term naman kay Pebbles. So, sabi ni Amy sa akin, yun ba pagpapabili ni Lisa ng yung pulburon na pinag-uusapan natin. Okay? So, yun daw, si Lisa Marcos pala yung nagpapabili ng pulburon or nung pinagbabawal na Coca-Cola. So, ibig sabihin, alam ni Senator Amy Marcos
yung tungkol doon sa issue ng ipinagbabawal na Coca-Cola. Kasi tinatanong niya kung yung tungkol daw ba sa issue ng pagpapabili raw ni Lisa Marcos ng Coca-Cola ng pulburon. So, dito pala makikita nyo na may connection or may konektado ba doon sa sinabi ni Pangulong Duterte na meron nga daw di umanong tumatakbong leader na gumagamit nga daw ng ipinagbabawal na Coca-Cola. So, medyo tugma, medyo dikit doon sa sinabi ni Pangulong Duterte. Kasi dito parang kinonfirm dito ni Senator Amy Marcos, sabi dito ni Maharlika, kasi yun kagad daw yung ibinungad sa kanyang tanong na ano ba yung pasasabugin ni Pebbles? Yung ba yung pagpapabili daw ba ni Lisa Marcos ng pinagbabawal na Coca-Cola na pulburon? Pulburon, dalawang klase naman ng pulburon, di ba? Kaya naloka ako, tapos tinawagan ko, kasi tatawag kami yan, may isang oras, 30 minutes, ganyan kami mag-usap noon nila Pebbles, kasi nga, gusto kong i-pacify ang lahat, kasi ayokong lumabas. Biruin nyo, nakaka-text niya daw si Senator Amy Marcos. Pero ang kinausap niya ng mahabang-mahaba si Pebbles, mga vlogger din, para i-confirm kung talagang inutusan bang bumili o nagpabili ba si Lisa Marcos ng Coca-Cola. Bakit di na lang niya tinawagan si Senator Amy Marcos? Diba? Para i-confirm niya. Bakit hindi pa siya rumekta? Nandun na yung chance niya eh. So, kaya yung iba hindi na masyadong naniniwala. Kasi nga, tulad niyan, kung ito ay viral yung issue na to ng pulburon o yung pinagbabawal ng Coca-Cola sa social media, hindi ito kinakagat pa ng mainstream media. Bakit? Siguro dahil walang makitang ebidensya or mahina yung ebidensya, hindi masyadong kapani-paniwala. Kasi nga, puro hearsay eh. Walang mailabas na, na ebidensya si Maharlika. More on kinuwento lang sa kanya, more on kwento niya lang. Wala siyang maibigay na ebidensya. By the way, itong si Maharlika kasi, wala ito sa Pilipinas. Nasa Amerika to. So, kahit sampahan to na sampahan ng kaso ng cyber libel o libel, wala rin mangyayari kasi siya naka-base na siya sa US. So, citizen na siya na US. So, hindi siya pwedeng damputin ng basta-basta kasi hindi na siya sakop ng batas ng Pilipinas. Kaya nga malakas ang loob nito ni Maharlika na magsalita ng kung ano-ano kahit wala siyang ebidensya. Pero hindi natin alam kung talagang may hawak siyang ebidensya. Kasi kung panonoorin mo or pakinggan mo yung sinasabi niya, medyo magtatanong ka kahit paano. Parang may katotohanan din eh. Kasi parang tumutugma din naman dun sa sinabi ni Pangulong Duterte. Ang nakakalungkot lang, bakit hindi nila tinake as personal or hindi nila pinaniwalaan doon si Pangulong Duterte nung sinabi niya na yun nga na may tumatakbong presidente na gumagamit ng ipinagbabawal na Coca-Cola. At yun nga nanalo. And the rest is history na. At ito na nangyayari sa Pilipinas. Kaya medyo nakakatakot itong kwento o yung mga sinasabi ni Maharlika kung ito man ay totoo. Dahil supporter ako ni Coting. Dahil ako ay loyalista talaga sa kanila noong time na yon. Kaya pinipigil ko siya. Kaya lahat ng ginawa ko, pinakausapan ko si Amy na baka nga pwedeng i-employ si Pebbles. Kasi nga ayokong masira si Bongbong Marcos ninyo. Okay? So galing kay Amy yung salitang, yun bang pagpapabili ni Liza Araneta Marcos, the First Lady as ng pulburon? Tinawagan ko si Mother Pebbles. Mother, sabi ko, nagpapabili ba sa'yo si Lisa ng pulburon? Ganun. Ay, hindi. Wala akong kinalaman. Hindi ako nauto. Ganon. So, coming from the sister, at tatayuan ko yan sa kahit... So, dinilay pala ito ni Pebbles na yung sa sinabi na nagpapabili daw ba si Lisa Marcos ng pulburon or pinagbabawal na Coca-Cola na to. Pero, sinabi naman niya na yun nga daw, galing daw kay Senator Amy Marcos na yun daw ba yung pagpapabili daw ba ni Lisa Marcos ng pulburon or yung pinagbabawal na pulburon na yun.
medyo magulo kung panunuorit pakikinggan nyo, medyo magulo. Bakit dun siya nagre-rely kay Pebbles na isang vlogger at katext naman niya si Senator Amy Marcos, di na niya i-confirm dun kung totoong nagpabili nga. Di ba? Bakit nag-segue pa siya kung di nila niya nirekta? Kaya nga minsan, kaya nga sinasabi nga nila na medyo questionable yung kredibilidad nito ni Maharlika. Dahil nga, andun na yung chance niya na tanungin directly si Senator Amy Marcos, bakit hindi niya pa tinanong? Sa iba niya pa tinanong yung tungkol doon. Eh, syempre, hindi mo magbibigay ng sagot yun. Syempre, natatakot din. At syempre, malaking balita to dahil presidente yung kanilang inaakusahan. Di ba? Ba't di nila tinanong? Si Senator Amy Marcos, nakaka-text naman pala nila itong si Amy Marcos. Sa ang hukom na sinabi niya yan sa akin, hindi sa akin nanggaling, wala nga akong kinalaman dyan. Hindi nanggaling sa akin yung pulburon issue na yan. I mean, you know, the other word of pulburon. So, galing sa sister niya. Okay, mamaya, wag kayong atat. Pupunta tayo dun sa paano inilako ang pulburon. Okay? Ngayon, ganito mga palangga. Alright? Sabi ni reporter, nagtanong si Harry Roque, narinig ko, what if ito ay totoong may video? What would happen to the country kung mapapatunayan? Even noon, naririnig kita na may sinabi ka na leader na nagsisi. You know what I mean? I just don't know who he is. Now may lumabas po kasi ito yung pinapakalit nilang ngayon dito na hindi ka kung fake news to o ano. Sinasabi kasi nila meron daw video na makikita raw na si President Bongbong Marcos gumagamit daw o sumisingot nitong pulburon na to. Pero hanggang ngayon wala namang inilalabas na video. Hanggang sa tinanong na nga nila si Pangulong Duterte. Siyempre, dahil presidente si Duterte nung time na yon, siyempre malawak yung hawak niyang intel. So, siya yung tinanong kung napanood ba niya or nakita niya na yung video. Ang sagot ni Pangulong Duterte, walang ganung video. There's no such thing. Ngayon, ayaw nilang maniwala sa sinabi ni Pangulong Duterte. Dahil nga sabi nila, meron daw. Meron silang pinanghahawakan. Pero dito nga, sinabi naman ni Maharlika, gaya nga nung napanood ko, sinabi rin naman niya, narinig ko yun, na hindi naman siya yung may hawak ng video. Kumbaga, meron siyang kausap na yun daw yung may hawak ng video. So, wala siyang kinalaman o hindi pa, kahit daw siya yata, hindi pa niya nakikita yung video. Pero ang tanong lang kasi doon, galing na mismo kay Pangulong Duterte. Kung sinabi ni Pangulong Duterte na wala siyang nakitang ganung video, wala. O siguro sabihin natin meron, pero ang punto nga ng iba dyan, na kung meron talagang video, lalabas at lalabas siya, imposibleng hindi. Kasi sabi nga dito ni Maharlika, parang ibinibenta raw yung video, wag lang mailabas, 10 million daw. Yung ibabayad, makuha lang yung video na yan. Biruin mo, 10 million, hindi pa ba kaagat yung may, kung sino man yung may hawak ng video na yun. Diba? Kaya doon medyo mahirap paniwalaan kung totoo man yung sinasabi nito ni Maharlika. Pero tingnan natin, sabi niya kasi meron daw video Malay natin may biglang lumabas na video dahil nga hindi natin alam, ito bigla kasi siyang bumaligtad Dati tong loyalista, diehard loyalista to. Ngayon dahil nga sa mga nangyayari dito kay PBBM, diba, yung pagtanggal kay Vic Rodriguez, yung kanyang executive secretary, yung mga nangyayaring kabulustugan ngayon, medyo nagising na raw siya, kaya siya bumaliktad. At ngayon, kinakalaban niya na si PBBM at si Lisa Marcos. Sa kanya nanggaling yung mga puting ahas daw sa Malacanang, yung mga ganyan-ganyan. Si Kuting daw, yung si Pangulong Marcos, kasi under daw ni Lisa Marcos, Kuting lang daw yan So, talagang binabakbakan niya ng todo rito, itong administrasyon ni PBBM. Ganyan. So gusto ko sabihin doon sa reporter, with or without the video, ano nga ba ang mangyayari sa Pilipinas? Because the issue here is not only pulburon, the smuggling, kung ano-ano pa mga issue, di ba? So ngayon ang sagot ni Pangulong Duterte na nagidiwang ang lahat, pati si Spider-Man na suot ko. Okay.
Ganito, sabi ni Duterte, ni Pangulong Duterte, wala yan. Yang video, sabi niya, well, I can see that hindi lang naman, pinutol niya. Hindi lang naman. Kung i-extract natin ang salita ni Duterte, pwede niyang sabihin, hindi lang naman si Bongbong Marcos. Okay? Doon, makikita ninyo na gumawa sila ng ibang sagot doon ni Pangulong Duterte. Kumbaga parang binigyan din ng ibang kahulugan. Dahil nga parang pinutol na doon ni Pangulong Duterte yung statement niya dahil nga wala nga siya nakitang ganung video. Pero dahil nga doon sa kumbaga hindi niya tinuloy yung kanyang sagot, binigyan nila ng ibang impresyon na parang iniisip nila na na parang nadulas lang si Pangulong Duterte. 'Di ba makikita niyo na ginagyan nila ng twist yung sinabi ni Pangulong Duterte. Dito niyo makikita na sinasabi nila na DDS daw sila. Pero makikita niyo rito na parang nakikisakay lang sila sa pagiging DDS. Kasi dito sinasabi nila fake news, parang fake news na lang yung pinalalabas dito nila Maharlika dahil nga wala naman sila may pakitang video na magpapatotoo na kung totoo ba talagang si Pangulong Marcos ay gumagamit ng Coca-Cola, yung pinagbabawal ng Coca-Cola. So, ngayon, hanggang sa ngayon, fake news pa lumalabas na, hindi walang confirmation. So, fake news po yung sinasabi nilang video na may kung saan sumusunghot daw ng pulburon si Pangulong Marcos. So, antayin po natin sa mga susunod na video kung ano pang development o ano yung malalaman natin tungkol dito sa video na to. So, abangan po natin yan. So, maraming salamat po.